Mubalik ta sa Garden of Eden. Sa netabo. Katong time nga na-fall si Adam and Eve. Sugo sila sa Ginoo, gitagaan sila o long sa Ginoo nga ayaw na kan-a. Kaya kung kan-o na rin yung mamatay ka mo. And then gi-entice si Eve, ginikaon siya. Nya iya pong gi-invite si Adan, kay maghihatagon mo na si iba. Kaon, doy. Sabi ko siya. Then, nakasala sila. Nabrihan nila sa ututan. Then, nitago sila sa presensya sa Ginoo, kaya naulaw sila sa ilang sala. Nangita ang Ginoo nila, Adan! Asa mo ka? Yan, nagkurog-kurog si Adan, tungkol pinahadlok sa Ginoo. Nitago sila sa bagnutan. Adan, hain ka man. Aniya kami Ginoo, nitago mi. Oy, anong nitago man mo? Hubok manggod mi Ginoo. Kinsay ingon nga hubok ka? Gikaon dahil mo tong bunga sa punuan nga naghatag og kaalam ug kahibalo. Nga akong gidid-an nimo. Kabalo ka sa tubag ni Adan ug ni Eva? Tubag ni Adan. Kani mo kung babae yung gihatag na ko, Lord? Naniingan pa dyan si Eva. Lord, kaning bitin ay. Yang bitin, di ito ang kasturya, wala na siya ito sa ginalain. Diba, ang ani mapunta ko sa Hagsoon kung makasala, we blame other people. We blame our situation. And the worst thing, we blame God. Anong nakabuhat kita og sala. We blame our situation. So example, anak. Ay, lisod lang man. Naglisod manggod may, lisod manggod ang kinabuhi. Mautong nakakawat ko. Ay, kuhan manggod? We blame other people. Siya manggod, maldita kayo. Siya manggod, huwag klaro. Siya manggod, kiat kayo. Siya manggod, sipat kayo. Siya manggod, nanguna nangaway na ko. Mauto, akong bihapakpot. In the worst case, we blame God sa atong difficulties, mga nakasalat na. Ikaw man good Lord, unfair mo kay ka na ako. Ang uban lagi dato, ako dili. Ang nakabuhat yung kong ingani. Makabuhat yung kong ingani Lord, kay ingani man yung tuyo na sitwasyon ako. When we choose to sin, we blame God, we blame our situation, we blame our circumstances, we blame other people surround us. The worst part, we blame God. And many people don't know God. Daghang mga tao, daghang mga Kristohanon, wala makaila sa Diyos. Ug daghang mga tao nga wala makabalo ug makasabot sa kabubuton sa Diyos sa panahon sa pagsulay sa ilang kinabuhi. So, what we are going to talk about today is, the title or the theme of this sermon is, Do You Blame God? Ask your imong katapad. Gina-blame ba ni mo ang Ginoo? So that we can know more, let's read the Word of God. James 1, verse 13 to 18. You open up your Bibles. Okay na, abri na. Okay. So let me read it. James 1, verses 13 to 18. Okay, nakikita na. Santiago 1, 13 to 18. Okay, akong basahon. Kung may mga pagtintal nga moabot ka nato, dili kita moingon nga gitintal kita sa Dios. Ang Dios dili matintal sa paghimo og daotan, ug dili usab siya motintal kung bisan kinsa. Matintal ang tawo kung dag-on siya sa daotan niyang tinguha. Ug kung tumano niya ang daotan niyang tinguha, ang sangputanan niini mao ang pagpakasala. Ug kung magpadayon siya sa pagpakasala, ang iyang padulngan mao ang kamatayon. Busa, mga minahal kong mga kaigsuonan, ayaw kamo palingla sa inyong kaugalingon, kay ang tanan nga maayo ug hingpit nga gasa nagikan man sa Dios. Siya mao ang naghimo sa tanan nga atoa sa langit nga naghatag og kahayag dinhi sa kalibutan, ug bisan mausab ang ilang kahayag ug mabalhin ang ilang landong, ang Dios dili gayud mausab.
Sumala sa iyang kabubuton, gihimo niya kita nga iyang mga anak, pinaagi sa atong pag-ila sa kamatuoran, aron mulabaw kita sa tanan niyang binuhat. That's James 1, verses 13 to 18. May you bless, Lord, your church. In Jesus' name, amen. To give you a context, sa time ni James, tungod sa pressure nga ilang naagian sa ilang religion, ang mga Hudyo, other Jewish believers, other Jewish nga mga sekta, gina-pressure kung ingnon ta nga Kristohanon, grabe din naglutusay kay ang pagtuuman sa ubang reliyon sa Kristohanon kaniadto, kulto. Di mapuno jud kag kamay. Tungod po sa oppression, tungod sa pagdaog-daog sa mga dato, sa mga landowners sa una, dili sila swelduhan og tama, dili sila swelduhan og tarong, makapanikas sila. Makabuhat sila og sala. Na sila yung mga negosyo, pero manikas sila, patungan nilang tag-as, di sila mo remit og tama. Ngayong panahon nga, mas pilion na lang sa mga pobre ang mga dato. Tungod kay gusto sila makaangkon po ng pabor, tungod sa ilang kalisod. O katong mga pobre nila nga makaigsuunan, ila pong gisalikway, kay wala man sila makuha ito. Ingana ang pressure nga nagian sa time ni James. Unya, tungod sa ilang kalisod, nakabuhat sila og mali. In response to the difficulties they face, they blame God. Ikaw man good Lord, imong gitugot ni nga sitwasyon. Nakabuhat na nung og mali. Ikaw man good Lord, murag gitistingan ko sa Ginoo, entice ko sa Ginoo pagpakasala gyud. Murag giawhag ko sa Ginoo pagpakasala. That's what they think. And let us understand trials and temptation. Trials and temptation comes with the same Greek word, but it depends sa context diun sa paggamit. God orchestrates trials. God allow trials sa usa ka Kristohanon for a very good reason. Para unsa? To give us hope. Aron malig-on ta sa mga pagsulay, aron mas muling aros mo putli atong pagtuong, atong pagsalig sa Dios. Makapatunta og character and then character hope. Mao na ang katuyuan sa Dios sa mga kalisod na atong nagian karon. Temptation is enticement to sin. Ang temptation is that ginaauhag or ginatintal kita pagpakasala and to disobey God. Di ba sa mga panahon sa pagsulay na to, igsuon, we are enticed to do our own way. We do our own mysterious ways. Tungod sa atong kalisod kuno, tungod sa atong mga, daghan pag mga excuses. But nagtudlo o magtudlo ang Ginoo pa nato karon. And we need to hear God's word so we can understand and know Him. And so that we cannot be deceived. And so that we can respond in the right way. Respond according to the will of God when trial comes in our lives. Kung ang pressure moabot sa itong kinabuhi, o kalisod moabot sa itong kinabuhi, maka-respond ta sa atong mga pagsulay, pinaagi sa kabubuton sa Diyos. Ang pangutana, nga nung dili dapat nato i-blame ang Diyos sa atong mga tentasyon. Enticement to sin. Because first point, walay dautan diha sa Diyos. Kaya ang Diyos dili matintal sa paghimo og dautan. Ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. That's in verse 13. Let's read. James 1, verse 13. Kung may mga pagtintal nga mabuot kanato, when we are enticed to sin, kung murag last murag imo hunahuna ang pagpakasala lang gyud ang pamaagi aron masulbad ang imong mga problema, dili kita moingon nga gitintal kita sa Dios. Ay kani pagtintal gikan sa Dios, ay murag gitintal ko sa Dios pagpakasala in response to this trial.
Ang Diyos dili magtintal sa paghimo og daotan. Ang Ginoo diay dili siya matintal, dili siya ma-influensyahan sa daotan. Ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Dili gusto ang Ginoo nga mag-respond ka sa mga trials pinaagi sa pagpakasala. Because God is holy. God is pure. God is perfect. O walay landong sa pagkausab, walay landong, walay buling, walay mancha diha sa Dios. Then it is impossible nga ang atong temptation, ang enticement to sin, ang pagtintal kanato sa pagpakasala, dili gikan kaniya. Sama sa adlaw, nakita ka ng adlaw, John. Anong naghatag na to kaya? Mungit-ngit ba na? Ha? Dili mungit-ngit. Dili na mungit-ngit. Ay, gano'ng malagi na yung pastor? Ang adlaw, magpabili na siya muhatag o kahayag. It's just that ang kalibutan ray mausab. Igsuon, bisan sa atong mga pagsulay, mausab ang atong circumstances, mausab ang atong kahimtang, mausab ang tao, ang Ginoo dili mausab. Usa na eclipse, matabunan ang kahayag sa Dios. Bisan pa na ay mag-alirong nato to do the will of God, ang Ginoo dili mausab sa iyang pagkamatarong. Ang Dios magpabilin nga putli, balaan o higpit. It's just that ang situation mausab, kita mausab, other people mausab, pero ang Diyos magpabilin sa iyang pagka-Diyos. Sometimes we blame God for our moral failure. When a person gives in or yields to lust or addiction, for example, nga butang na to nga sa atong lusts. May itang, ay, God made me this way. Ay, ayaw pag-judge, pastor. Ayaw pagbuot na ko, pastor. Gibuhat ko sa Ginoo sama yung ani. Ing-ani na dito ko, I am born this way. I'm born this way, pastor. Di na ka makausap na ko, kaya ing-ani na ko pagbuhat sa Diyos. Kamubuton ba sa Diyos nga makasala? Kadili! Kaya siya, perfect, and that is contrary to His nature. Ang imong ginaingon. Ang atong ginaingon. Sometimes we are tempted sa atong addiction. Di ta makapugong sa atong kaugalingon to a certain thing. Ay, ingani na dyan ko, Brad, di na dyan ko mapungan. Ingani na dyan ko, it runs in the family. It runs in my life. Bata pa ko, naanagin na. Bata na ko, ingani na yun ang ginabuhat. Yan na pa yung nga, ay, ingani dyan ko. Himong gipakasad ang Ginoo, nagbuhat siya, nimo nga naay, no? Naay, unsay tawag ana, like, naay coded nga sin. We shift our responsibility of our actions to God. Kanang atong pagpakasala igsuon dili na gikan sa Ginoo, gikan na sa imong pagpili. Ay na imong katapat. Tarong magpili ba? Tarong magpili. Sino pipiliin mo? Tarong magpili. Kaya usahay magod atong gina-blame ang Ginoo sa atong mga kasipyatan. Gina-blame na to ang Ginoo sa atong mga kamalian. Sometimes we use hardship as an excuse to sin. Ay, lisod man good. Naglisod man ko, mautong nga akong nabuhat. Ganong nakakawat man ka, sir. Ay, nakakawat ko kay hasta paitag yun sa panahon. Wa ko gipaboran sa Diyos. Pasangin lang pa ang Diyos sa atong pagpili. Sometimes we cheat. For example, naka-negosyo, naka-trabaho, naka-amo. You choose to sin tungod kay, lisod ka yung trabaho,
lisod akong pamilya, lisod ang akong kahintang. Then we make our failures, or we make our circumstances, ang atong difficulties to sin. We license sin tungod sa atong mga kapobrehon, tungod sa atong mga kalisod. Thinking God forced them into that situation. Naghuna-huna pa yun nga, gipugos ta sa Ginoo, we are pushed into the corner. Naghuna-huna pa yun nga, ay, dire ko gibutang sa Diyos. Murag, why, papurat Ginoo na ko, muna magbuhat na lang ko ngani. Sometimes we doubt God's goodness in times of trials. When prayers are unanswered or suffering continues, a believer becomes bitter and accuses God for being unfair or uncaring. So itong mga kalisod, dali na kayo nato mag-blame ang Ginoo. Lord, ingani mo ka, wa mo ka naminaw na ko. Wa mo ka nagtubag sa akong mga pagampo. Kana laging uban wala man na sila Ginoo, dato man lagi na sila. Kana lagi sila wa man na nangalagad nimo, pero harayahay man ang ilang kinabuhi. Hindi magpahayahay na lang po ko, pinaagi sa pagbuhat og daotan. That is not God's will for everybody and for every one of us, for every believer and for every people. So are we blaming God for our sins? Because if we blame God for our sins, if we blame other people, ay ako ang asawa magud, akong bana magud, ay akong asawa magud, ina ko musimba kay akong asawa stricto kayo, akong bana stricto kayo, di sila gusto. No? Wala na sa imong bana, wala na sa imong asawa, wala na sa imong mama, wala na sa imong papa, wala na sa imong pamilya. Okay, if we sin, you are responsible for it. If we choose to sin, you are accountable for it. Sin is, we commit sin because of our own decision. Are we thinking God wants us to sin? Nagunahuna ba ka nga gitugod sa Ginoo makasala ka? No. If that's your thinking, you are deceived and you don't understand and you don't know who God is. In times atong kalisod, in times of peer pressures, may mga peer pressure, buhatan na. No, we don't understand and we don't know God's will in times of pressure, in times of trials. That's why God is teaching us today who He is. He is pure, He is holy, and He is perfect. Dili siya mag-awhag nimo magpakasala. Dili siya mag-awhag sa iyong katawhan magpakasala. Kung dili mag-awhag kay walay, kung dili ma-impluwensyahan ang Ginoo sa ngit-ngit. Kaysa Diyos sa kahayag. Ikalawang puntos. Anong dili dapat nato i-blame ang Diyos sa atong mga tentasyon? Kaya ang dautan nagikan sa kinasuluran sa tao. Kaya ang tentasyon nagagikan sa atong dautan nga tinguha. God is teaching us today nga dili siya maoy originator sa imong sin. Dili siya maoy naga-influence kanimo to sin. But ang naga-influence ka na to commit sin is the desire we have. Desires. Let's read James 1 verses 14 to 15. Matintal ang tawo kung dag-on siya sa dautan niyang tinguha. Ug kung tumano niya ang dautan niyang tinguha, ang samputanan niini mao ang pagpakasala. Ug kung magpadayon siya sa pagpakasala, ang iyang padulngan mao ang kamatayon. Look, God informed us asa magikan ang kamatayon. Unsay root cause sa death, unsay root cause sa sin, unsay root cause desire. Inyong katapat, i-check ang imong desire. I-check imong desire. Pero tinguha nimo, butang na to example. Tuwa nakita nimo imong silingan, dagko ag rape oy. Dagko ag TB oy. No pa sakyanan. Desire nimo nga, uy gusto po ko may anak.
Wala pa na, di pa na sala. Thought naman na, thought. Oh. But kung mag-conceive daw ang sala, atong kwenta sa human anatomy, mapurma ang bata kung ang egg cell o ang sperm cell mag-meet. Kumao na ang gi-illustrate ni James. Kung ang imong desire nga dili maayo, ug ang imong kabubuton, ang imong choice mag-uban, that's a conception of sin. That's a formation of sin. Asa magsugod ang sin? Sa imong desire. O sa imong will. Sa imong pagpili. Look! Gi-inform ta sa Ginoo karon nga ang asa nagikan ang atong pagpakasala. Wala sa iya ha. Kundi gikan sa atong daotan nga desire plus our choices to do so. What's our desire today? Is our desire maayo? Ang atong desire ba nagapakita ba or sakto ba sa kabubuton sa Diyos? Because if we have wrong motives, if we have wrong desires, and then we choose to act upon it, then we might sin. Pwede tayo makasala. Sunod, kung ang imong pagbuot ug ang imong desire magkauyon, diyan na mo sulod ang sala. Ug ang sala dili hinulsulan ug dili talikdan. Magpadayon ka sa mong pagpakasala, musampot daw kini og kamatayon. Unang kamatayon? That's physical and spiritual death. Example, katong mga niaging administrasyon, wa pa kalungkod si si President Duterte, siya nga, panghunong na mo sa inyong druga, kaya kung di mo manghunong, mamatay yun mo. Ay, uban, wala na ni, atik na ni. Wa sila naginulso sa ilang mga sala, sa inyong tabo. Namatay yun sila. In spiritual sense, that's also applicable. If we have active sin in our life today, o nagpabilin ta sa atong pagbuhat ng sala, pwede ta mamatay. Physically. Kung dagan na kay patay karon, dagan kay patay tungod sa patay tungod sa selos, patay karon tungod sa mga dautan nga gipangbuhat, patay karon tungod sa mga kadautan ng kalibutan. And God is informing us today that our sin might lead us to death or destruction. And ang pinakalisod, spiritual death. Ano naman? Because if we have sin active in our lives, din moabot ang panahon that mugahi ang atong kasing-kasing diha sa Dios. Kung makabuhat na kita og sala, the same sin, di na tabation bitaw konsensya. Di na bitaw tabation og remorse. Di na bitaw tabation og kanang di na tabo konsensya ba? And that's an indication that you are dead spiritually. Makabuhat kag sala, murag normal na lang nimo. Wala na conviction. Tungod kay gipagahi nimo ang imong kasing-kasing, imong gitugot pagpuyo ang desire ug imong kabubuton, and you willfully, actively committing sin in your life. And God is informing us today that sin is not from Him, but it comes from our desires. So how's your desire today? Can you see how destructive wrong desires? Ano ginabuhi? If we desire to go away from God, to fall away from God, di na mangalagad, di na magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, well, that's your choice. Bumalik ta sa Garden of Eden. Nganong na fall man si Adan ug si Eva? Tungod kay ang Ginoo nagbutang og tanaman, nagbutang og punuan diha nga naay bunga sa kaalam sa kahibalo og sa to
Good and evil? Or tungod kang Satanas? Pili, A or B? Ngano nakasala si Adan o si Eva? Ha? A? Ano pa? Wala sa option, Pastor. Ha? Ang answer na si? Ang wabli ko nakatag sino. Oh. Ang answer na si? They are responsible of their sins. Tingnan naman. Kabalo ka na yung meaning sa devil? Satan the devil. Kabalo ka na yung devil? Tempter. Nag-attempt. Nag-entice ka na to disobey God. Nag-entice ka na to sin against Him. Nag-entice ka na to rebel against His law. Entice, pasabutan na, nagatintal, nagaawhag. Muingon ba ang Ginoo? Ayaw simba ron. Kasi Ginoo ba na dili? Asa na ikan? Sa tempter na. Bulahan ka karon kaya wala ka nagpadala. Inyong katapat, congrats. 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 Salamat yun. Sunod na po. Muawag ba ang Ginoo nato nga dili tumanon ang iyang kabubuton? No. If naa na temptation to disobey God, well, that's not from God. So the real battle is not external, but it is internal. Naasa mong pagpili. God has given us will. God has given us the power to choose. That's His gift to us. Regalo na sa Diyos. Pagpili. Kung pili mo ni mong mangalagad ka sa Diyos, hindi mo na pagpili. Kung imong gipili nga dili ka magsimba o di ka mag-alagad sa Diyos, hindi mo na pagpili po. Ang kaaway, igura mo tintal. Igura siya mo entice. Igura siya mo suggest. Ayaw, nabuhato yun. Dami na yung buhato, hindi mo na maayaw. Ayaw na, di ka malingaw na. Di ka na sino? No. Di ka na sa kaaway. Ang Ginoo, dili po makahilabot sa imong pagbuot. Kaya mo ng pagbuot. Ang Ginoo, nag-aawhag lang ug naghatag ka na tugahom nga pilion ang iyang kabubuton, and that's the power of His Holy Spirit. But still, the choice is in your hands. Nayo sa piso, marok-marok na bata, na kuha niya tigulang, itistingan niya tigulang. Piso ka gamay, langgam. Noy. Nakoy langgam na rin. Mamatay niya o dili? Naguna-una ang tigulang kung umayon siya dili, iyak buton. Mamatay. Pero kung naguna-una ang tigulang kung umayon siya nga mamatay, iyak buyag. Kapag siya tubag sa tigulang? The answer is in your hands. Ang katubagan naa sa imong kamot. If you choose, you are enticed to sin, it's your choice if you will commit sin or not. If you are empowered by God to serve Him, that is your choice to serve God faithfully. Never blame your pastor. Never blame your husband. Never blame your wife. Never blame your family tungod kay wa ka nangalagad sa Ginoo. Ang imong pagpili naa sa imong kaugalingong pagpili. It's never your surroundings. It's never your environment. Ay, ani magugo, diri magugo nagdakop. No? Diri ani magugo nga akong kuan, environment sa akong panimalay. No? God has given us will to choose right or to choose wrong. Sometimes we allow desires nga dili maayo, atong papuyon po sa atong kasikaso. That's why it's so important to pray every day. Because thoughts are flying day and night.
adlaw-adlaw na. Na ay mga hunahuna nga mga dautan adto sa mga hunahuna. That's why we ask, we need to pray God all the time, pray without ceasing. Because we thought prayers magsugod sa amahan namo and maghunong sa amen. No. You're simple, Lord, I have this thought again, help me. That's a prayer. Prayer is communication to God, a dialogue to God. Then we allow desires to be unchecked. Kumusta ang imong desire? Ang atong tinguha, na-align ba sa Ginoo or na-align Hinoon sa pag-disobey sa Diyos? We think that God is the problem. But the real problem is not wala sa Diyos, but the real problem is in our human struggle to choose the desires we have. So if you have desires right now na dili maoy kabubuton sa Diyos, confront it, isugid sa Ginoo, Lord, I have this desire. Because I do that too. Na mga desire abot sa una-una, ako isugid, Lord, nga nakauna-una ang pugoy nga ni. Lord, nakabuhat, nakakinuha na pugoy nga ni, tabangin ko, Lord. Pag matas buntag, wala na. Tapos imo namang gisugid sa Ginoo. Imo namang gisurrender sa Ginoo, nangayon na makagtabang sa Ginoo. Katawa ko sa testimony atong pari, sa pangatong pari ato magwali daw sa pulpit to. Nya naday babae dalaga magbikang-bikang kang ko sa kuan, tubangan. Nya modungol pa jud daw ni kuman. Father, ana pa jud. Timpla kag kape. Mag si Pastor Joel man. Ha? Nya sunod sa nito mo. Iyan ay sugid sa Ginoo. Lord, yun ko ay dili maayong ano-ano. Pag matas puntag, wala na. Wala na siya dito. Na wala na ang thought. Because that's arrows of the devil. Enticements to sin. Remember this. The fiery arrows of the enemies are flying day and night. That's why it's important to pray and to ask God deliverance. Ask God strength and to ask God clarity. Ang sabta na to, niyang kagubutuhan. In times, day and night. Day and night, ha? Last point. Anong dili dapat na to i-blame ang Diyos sa itong mga tentasyon? Last and third point, ang Diyos tinugdan sa maayo. Kaya ang tanan nga maayo hingpit nga gasa nagikan sa Diyos. Let's read. James 1 verse 16 to 18, busa mga minahal kong mga kaigsuunan, ayaw kamo palingla sa inyong kaugalingon. Kaya ang tanan nga maayo ug hingpit nga gasa nagikan man sa Diyos. Mao siya ang naghimo sa tanan nga atuwa sa langit nga naghatag og kahayag dinhi sa kalibutan. Ug bisan mausab ang ilang kahayag ug mabalhin ang ilang landong, ang Dios dili gayon mausab. Sumala sa iyang kabubuton, gihimo niya kita nga iyang mga anak pinaagi sa atong pag-ila sa kamatuoran aron mulabaw kita sa tanan niyang binuhat. That's James 1 verses 16 to 18. I know it's common. Umingon, God is good all the time and all the time God is good. Mutuo ba mo nga maayong kanunay ang Diyos? Amen. Then have you thanked Him today? Have you thanked Him every day? Pasalamatan ba na ito ang Diyos sa matag-adlaw? Nagtuo mo kaya ata nga maayo ang Diyos sa matag-adlaw? Ato ba siya may pasalamatan sa matag-adlaw? Sunday, natay pagpasalamat, muduko-duko, umingon ang pagpasalamat. Di na sa muduko-duko, no? Sabi tayo na. God has given me wisdom. And I'm preparing the sermon. Sometimes we
we're drowned or we're clouded by negativities in our lives. Ni sulod ang kanta nga, iha pa ang panalangin mo, ug susiya ang nabuhat niya, tagsa pag-isipon mo, ang kahibulong ang buhat ni Jesus. Wala kang sa wisdom yatag sa Ginoo, ilista ang mga kaayuhan na buhat sa Ginoo kanina. Hindi mo ilista? Try nung ilista, i-journal mo, anang nga kaayuhan. Masya ka, anong gamay ra katong imong ginahuna ng negative, natatugan sa pagkamaayo sa Diyos. Amen. Pasalamatan ba nimo nga wa ka naangol sa kalamidad? Wa ta na appeal kaayo, wala di kay ta affected sa shaking. Safe ang atong families? No? We forget, and we are forgetting to thank God every day. Because maayo kayo ang Diyos. Yung sa dito nga, ang tanan daw nga kaayuhan, nga atong nadawat, gikan daw na sa Diyos. Tanan nga kaayuhan, imong nadawat, gikan na sa Diyos. So God is telling and God is teaching us today that enticement to sin doesn't come from Him because He is holy, pure, and perfect. Enticement to sin comes and originated from our desires. And it is impossible for God to entice us because all the good things we have received is from Him. Naghatag siya illustration si James din. Ang kana daw mga bituon, kanang mga bulan, kanang hayag diya sa kawalangan, ang Diyos mo ay naghatag niya na aron di ta magkapakapadalis kang di ta magkapakapadalis kang ngit. Yan na kamaayo ang Diyos. Kay bisan daw mawala ang kahayag ni anang tanan, ang Diyos dili mausan. Your circumstances will change. Maybe sulayan ka karon, sulayan ka ugma, hayahay ng kasunod ugma, sulayan na po kasunod ugma, ang Diyos magpabilin nga maayo. Amen. So dapat in times of our trials, we should thank God. Every day of our lives. Because God will never change. Pero kasagaran, without God's goodness in times of our trials, in times of our difficulties, and we are clouded by negativities, saan nilang mali, oy, ngani naman ako ginabuhi, oy, kapupray ba niyo, oy, isuda ba niyo, oy, hikog ko, oy, amba ko sa bridge, amba ko sa Bangkiruhan Bridge. Ay, chief. Ha? Chief. Oh. Ambak na ako sa kuhan. Nadyo na ba? Kuhan. Kaya grabe daw di-price siya, kaya dagan siya utang ba? Paningin lang siya mga silingan, tabi-tabi pa rin siya, giaway siya. Sir, tambak na lang kung kuhan na niya eh. Bangkiruhan. Yan na po itong commentator sa radyo. O niya nag-ambak, kung masulbad na ito niya, o di natin masulbad, ambak ka. At times, daghang kitang negativities, nawala na ang kaayuhan sa Diyos sa pangunahan. Sometimes we question His character. Lord, maayo ba gid ka? Nagadoubt ta sa pagkamaayo sa Diyos. Lord, marag unfair magay ka na po, Lord. Iyang pag-ampo lagi, mong itubag, ako wala lagi. Dato lagi siya. Gawa man na nagsimba, ako gani, nagsimba ko taga-adlaw. Pero pobre lagi ko. Lord, unfair ka na po, Lord. Biya na lang ko. Kanang imong hunahuna nga pabiya, di naging ka. Temptation na. To sin. Then if you will against it, if you choose for it, if you choose it according to your desire, then you sin against God. So today, let's give thanks to the Lord for all He has done. Ilista tanang pagkamaayo sa Diyos. As a challenge today, pag-abot ninyo sa inyong balay, umabot ang problema sa inyong kinabuhi, ilista ang tanang pagkamaayo sa Diyos. Ilista yun! Number 1. Number 1. Nakakaon ko karon og humba. Lagi! Dito na! Lagi! I-apply na sa inyong kinabuhi ko. Number 2. Wa ko gibalalan sa akong Panginoon nagsakit ang Lagi! Kaya man na.
Number 3, naka-school ako. Kita, Number 4, kita na. nako'y balon, panching ko